Hindi na nga nasunod yung pinagpe-pray ko, yung Bible reading na Kapampangan. It is to redeem our culture, to redeem our language, because language and culture, hindi yan naghihiwalay. And anyhow, ito ating matutunghayan dyan. Babasahin ko na lamang po at pakisundan nyo na lang ng inyong paningin. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa tayo ng gusali. Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. Sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato or mamahaling bato. Meron namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala uri ng mga gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ng ginawa ng bawat isa. Kung ano ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit, masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Hindi ba ninyo alam na kayo'y parang sumobra tayo? Hanggang 15 lang tayo. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito. Hiningi po namin ng patuloy na paggabay. Hiningi po namin ng patuloy na talino sa amin po mapapakinggan ay hindi lamang po namin basta dumating sa pagkaunawa, pero higit sa lahat, magtuloy po ito sa pagpasasabuhay ng mga salita namin po mapapakinggan. Ito po naway maging hamon patuloy sa amin. Hiningi po namin na patuloy po nawa kami na magkaroon ng spirito ng kapakumbabaan upang kami ay magpaturo sa inyo, Panginoon Diyos. Kaya salamat, Panginoon, sa pagkakataon na mayroon po kaming pag-aaral. Muli, humingi po kami ng paglilinis. Samahan niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mari na po tayong maupo. The makings of a wise master builder. The makings of a wise master builder. Kanina, habang sinesearch ko po yung meaning ng master builder, marami pong, kumbaga, hindi naman definition, maraming, siguro definition, pakahulugan, ang ibig sabihin ng master builder. Kasi sa panahon natin, it's either dalawa lang yan. Okay? It's either engineer or architect. Pero magkaiba yan. Ang engineer, most likely, ewan ko lang kung mag-a-agree si tita, most likely ang engineer, yung kanyang tinatayo is yung tibay, yung structural, para talagang, alam mo yan, anuman ang dumaan, anuman ang mangyari, tatagal yung structure. Architect naman, nagbi-build din sila, but for aesthetics. Kung ano yung itsura, ano yung ganda, ano yung gamit. Okay? Sa ganon, yung titira talagang ma-please. Okay? But, taking from that idea, iisa lang ang ibig sabihin niyan, tagapagtayo po sila. Nagigets? Now dito, sa ating po mapag-aaralan, ang sabi kasi dyan, the makings of a wise master builder. So meaning to say, sino ba yung master builder? At bakit kinakailangan ng isang katangian for him to be a good master builder? Ano yung katangian? Wise, ang sabi po dyan. Now, it is taken, tingnan po natin ulit, 1 Corinthians chapter 3, verse 10. Sabi dyan, according to the grace of God, which is given to me, ano sabi dyan? As a wise master builder. Ayun o, wise master builder. You see, tumutukoy po ito, mga kapatid, sa mga mananampalataya na nakakilala sa Panginoon. Because Apostle Paul is talking to the Corinthian church. Remember, meron pong pangyayari sa buhay ng Korinto. Ano yan? Hindi sila maayos. So pinapaalalahanan niya na ayusin natin yung gawa natin. Kasi balang araw, alam mo yun, ipagsusulit natin sa Diyos ang lahat ng ating ginawa. Kung yan ay mabuti, ang sabi doon, magtatamo ka ng gantimpala. Alright? Ngayon, kung hindi naman maganda ang iyong itinayo, ano sabi doon? Masasayang lang.
Amen po ba yan? So it gives us also the idea that someday, yung ginawa po natin sa harapan ng Panginoon, magkakaroon po yan ng reward. At yung rewarding na yan ay mangyayari saan? Sa rapture po yan. Amen? That everything that we do, the sacrifices that we have made, di ba, yung mga sakripisyo natin ginawa para sa Panginoon, para sa kaluguran at hindi kalugihan, amen? Ang paglilingkod sa Panginoon, para sa Kanya yan. At hindi ka lugi kapag naglingkod ka sa Panginoon. Hindi ka lugi pag nagbigay ka sa Panginoon. Hindi ka lugi kapag ikaw nagbigay ng lakas, ng talino, ng resources, ng love, ng trust, everything. Sapagkat ang mga ito, sabi nga natin uli, ay merong katampatang gantimpala. Hindi hinahayaan ng Diyos na ang kanyang mga anak ay naglilingkod ng walang something. Okay? I do believe, mga kapatid, that over and over and over again, the men of God, mga tao ng Diyos, kapag nagtatapat po sila sa kanilang paglilingkod, sigurado, natural, umaagos, dumadalo yung pagpapala. Pagpapala na hindi kayang bayaran ng pera. Pagpapala na hindi pwedeng makuha ng kahit na sino mang tao. Sapagkat ang mga ito, ang nagbibigay, ang Diyos po lamang. Pera, madali yan. Pero yung binigyan ka ng kapayapaan ng Panginoon sa pagtatrabaho, malaki man o maliit ang sweldo, hindi yan kayang bayaran ng pera. Hindi yan kayang ibigay ng sanlibutan. Sa Diyos lang matatagpuan yan. You see, when it comes to serving God, pagdating po natin sa paglilingkod natin sa Diyos, kinakailangan magkaroon tayo ng katangian. Anong katangian uli? Master builder. Anong klaseng katangian ng master builder? A wise master builder. So, ang tanong natin, sasagutin natin. Parang homiletics lang uli. Okay? So, what is the idea? So, sa idea kasi sabi ko sa kanila, merong question at merong answer. May subject at may complement. Yung subject, ito yung pinag-uusapan natin. Yung complement, ano ba yung pinag-uusapan natin tungkol dun sa pinag-uusapan natin? So, ano pinag-uusapan natin dito? For us to become a wise master builder. So, tatlong bagay ang nais ko pong iwan sa inyo na napakalagang pag-usapan po natin. Una, what is the makings of a master builder? Kinakailangan niya, number one, identify the foundation and start building on Him. Alright? So, tumutukoy alin? Pundasyon. Kaya nga sabi ko dyan, identify the foundation and start building in Him or on Him. Okay, pwede yun. Kahit alin doon sa dalawa. Kasi ang tinutukoy natin dito ay hindi naman material, ang tinutukoy natin dito ay isang persona. And we're talking about the Lord Jesus Christ. Okay? So, ulitin ko, we need to identify the foundation. Sino po ba uli ang ating Panginoong Kristo? Ang lahat ng ginagawa natin ay ginagawa lang natin on the basis of our relationship, kanino? To the Lord Jesus Christ. Huwag niyo ang kakalimutan yan. Kaya nga, sa armor of God, laging basic, di ba, na iingatan natin ang ating isip, at ano nga uli yung meron sa pinoprotektahan ng ating isip? Anong pamprotekta natin? The helmet of salvation. Salvation, it's because of the Lord Jesus Christ nang dahil sa Panginoon ay nagkaroon po tayo ng kaligtasan. Yun lagi. So ngayon, ang lahat ng gagawin mo, mula nang ikay maligtas, mula nang ikay maglilingkod, mula nang ikay mabautismuhan, ay gagawin mo yan sa pangalan ng Panginoon. Kung bakit maraming mananampalataya ang hindi nila alam ang tamang paglilingkod, ang hindi nila alam kung paano magkaroon ng kasiyahan kahit na nasa gawain kasi wala sila sa Panginoon. Or hindi nila kinikilala ang Panginoon. Kaya nga sabi ko nga, we need to identify the what? The foundation. Bakit? Because that is the makings of a wise master builder. Kasi sa totoo lang, lahat naman tayo may ginagawa eh. Amen? Ang tanong lang ganito, gumagawa ka ba sa Panginoon? Or hindi sa Panginoon? Yun lang naman yun. Kung buhay ka, gumagawa ka.
Ang di lang siguro gumagawa, yung mga taong nawawalan na ng pag-asa. Ito yung mga taong depressed. Hopefully and prayerfully, wala kayo doon. Bakit? Meron na kayong Panginoon. Meron na kayong Kristo. At ang Kristo na yan, ang nagbibigay sa atin ng talino kung bakit tayo gagawa at para kanino tayo gagawa. Ngayon, kung gumagawa ka, evangelism man yan, discipleship man yan, Sunday school man yan, preaching man yan, special number man yan, lahat ng ito nang dahil sa Panginoon. Kasi merong mangilan-ngilan, kaya siya sa atin yung puso ninyo. Ikaw ba'y gumagawa talaga para sa Panginoon? O para maging sikat ka lang? You see, that's the problem. Kapag hindi natin alam, parang yung devotion natin kaninang umaga, kapag hindi mo alam i-troubleshoot ang sarili mo, which is the important skill sa buhay ng isang tao, wala. Kaya nga, sa point number 1 natin, we need to identify the foundation. We need to identify the foundation. Kasi sa ating paglilingkod, sino nga uli, again and again, wala nang iba, kundi ang ating Panginoon. Sabi sa verse 11, ganito. Okay? 11. For other foundation can no man lay. Tandaan nyo sa Tagalog nga, Pilipino. Okay? Sapagkat wala ng ibang pundasyon. Okay? Maaaring ilagay maliban sa nailagay na. So tumutukoy ito kanino? Sa mga mananampalataya. So it gives us an idea na kapag ikaw ay mananampalataya, dapat alam mo na dapat to. Automatically, ang lahat ng gagawin mo para kanino? Para sa Panginoon. Naiintindihan niyo po ba? Kasi mga kapatid, ganito. Marami, sabi ko nga, yung mga mababaw o hindi tunay ang pagkakakilala sa Panginoon, even though gumagawa yan sa upasan ng Panginoon, wala talaga doon ang pundasyon ng Kristo sa kanilang puso. Masasayang lang. In short, ito yung mga tao na hindi talaga ligtas. Nagigets nyo? Yan yung pundasyon. So kung wala kang pundasyon, walang kwenta lahat. Amen? Walang kwenta. Nakakatakot to in a sense. Kasi sa loob ng iglesia, napakahirap i-identify yung taong ligtas at hindi ligtas. Lalo na kung lahat ng yan ay sama-samang gumagawa. Alam niyo ba yan? Alam niyo ba yan? Alam niyo, pwede naman kayong gumawa sa church ng Bread for Life. Pwede naman yun eh. Lalo na kung ang motibo mo lang parang, alam mo yun, just to get by. Yung tipo bang parang, ito'y gawang mabuti na kinakailangan gawin natin sa ating kapwa. Pero tatandaan nyo, ang mga ministries in the church, hindi lang ito pagkakawang gawa. Ito po'y paglilingkod natin sa Diyos na ating pundasyon. Kaya dapat siya sa atin yung sarili ninyo. Na sa paglilingkod natin sa Panginoon, because Christ is the foundation, oo, nakakapagod, pero hindi ka hinto. Amen? Makakaranas ka ng kawalan, pero magbibigay ka pa rin kahit paano. Kasi kilala mo yung pundasyon. Amen? Wise builder knows the foundation. Settle na tayo doon? Amen po ba? So lahat ng gagawin mo, dapat, alam mo yan, isipin natin. Si Kristo ang dahilan. Si Kristo ang pinagkukunan ng lakas. Yun ang ibig sabihin ng pundasyon eh. Ibig sabihin kasi ng pundasyon, doon nakasalalay yung tibay ng structure. Ganon din sa pagkatao ng isang mananampalataya. Sa pagkatao ng mananampalataya, mahirap mo mapabagsak yan dahil ang pundasyon yan, kanino? Kay Kristo. So we need to cultivate that. We need to identify that. Kaya nga, malaking question mark sa isang nagsasabing mananampalataya
Alam mo yun? Yung tipo bang nadidepress, nadi-discourage. Even though nangyayari ito, pero sinasabi ko, yung extreme. Amen? Uy, amen? As far as I know. Hindi yung tipong para bang Kristiyano ka, tunay kang Kristiyano na sinasabi mo, na ang pundasyon mo nasa Panginoon, oh, my mental health, it's dangerous. Hindi pwede yun. Bakit? Kasi may pundasyon ka. Amen? Tatandaan nyo, iba ang may tama, totoo, matibay na pundasyon. Kaya nga hindi ka na sinasapian ng masamang spirito. Tama? Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo kung tama ang spirito niyan. Anong spirito? Tama ba? Tama ba o may tama talaga? So, foundation is important. Okay? Ulitin ko. Kasi, ulitin natin that is the makings of a wise master builder. Hindi ka susulong pag wala kang pundasyon. Basic na basic yan. Dapat alam mong Kristiyano ka at yung buhay mo nakasalalay lang sa Panginoon. Dahil kung hindi, lahat ng gagawin mo, lahat ng pupuntahan mo, lahat ng paplanuhin mo, lahat ng makakarelasyon mo, lahat ng yan ay babagsak pag hindi yan nakapundasyon sa Panginoon. Tandaan nyo lagi yan, Ano nga uli ang palatandaan ng isang matalino tagapagtayo? Kilala niya ang pundasyon. At ang pundasyon niya ay si Kristo. At dahil alam niya na si Kristo ang pundasyon, magtatayo siya kaagad doon. So it speaks about the time. Hindi na pinagpapabukas pa. Yung tipong saka na ako susunod, walang ganun. Kung may dinidisciple kayo, and alam mo yan, somehow you are encouraging them na talagang magkaroon ng relasyon sa Panginoon, lagay nyo yung ideyang ganyan. Tama? Kung may sakit ka, kung gusto mong gumaling, hindi mo ipagpapabukas. Kasi nga, gusto mong gumaling ka agad. Ang buong sanlibutan ay merong sakit. Meron silang cancer. At ang cancer na yan, patungo sa kamatayan. At ang dulot niyan, kamatayan. At kung gusto mong gumaling at makasama ang Diyos ng habang buhay, kinakailangan mong tanggapin ang regalo ng kaligtasan. Alam nyo, bagamat paulit-ulit natin itong pag-uusapan, kinakailangan talagang malinaw ito sa inyo. Amen po ba? Dahil again, lahat ng engineer, lahat ng architect, they know the importance of having a strong, steady, reliable foundation. Lalo na ngayon, naglililindol na. Okay? Meron mga naiimbento ngayon Yung pundasyon, bukod sa matibay, kaya niyang lumaro sa sa lindol. So yung structure ngayon, pag gumalaw, hindi na lang basta steady yung pundasyon Meron na rin siyang kaya niyang lumaro para kaya niyang sumabay sa lindol. So kita mo ngayon yung mga building, kala mo lalambot ng katawan kung may kembot na gano'n, no? Okay? Ganun talaga yung design. Actually, ganyan yata ang design ng dambana ng Kagitingan. Also known as, ano nga ulihan? Dambana ng Kagitingan. Yung cruise sa Bataan. Kaya pansin niyo, kahit gano'ng kataas yan, hindi siya Kasi nung una pa man, ganun na yung design. Okay, so that yung building, yung structure, maging safe siya. Ano man ang mangyari, dumaan man ang lindol, dumaan man ang bagyo, ano mang sakuna ang dumating, tatayo at tatayo yan. Amen. Now, pag-usapan naman natin yun. So after we understand the foundation that is in Christ, ano gagawin natin? Hindi na dapat magpabukas. So lahat ng gagawin mo na paglilingkod, ngayon na. Hindi pwede pagpabukas yan.
So the next one na kinakailangan natin maintindihan is we need to inform ourselves what makes a building strong. Okay? So tinutukoy dito, materials. Okay? We need to inform ourselves what makes a building strong or what type of materials to be used. Kasi sabi dito, ganito. Tingnan natin sa verse 12. Sabi sa verse 12, ganito. Sabi dyan, now, take note yung the word now. Bakit po sinasabi yung now? Kasi kilala mo na yung pundasyon eh. Hindi mo na dapat pagpabukas yun. Tsaka na ako musimba, pastor, pag okay na ako. Hindi pwede yun. Tsaka na ako maglilingkod, pastor. Tsaka na ako magtitiwala. Hindi pwede yun. It's either si Kristo yung totoo or sinungaling si Kristo. Pero hindi pwedeng, dahil kilala mo si Kristo ang totoo, pagpapabukas mo, hindi pwedeng ganun yun. Amen? Merong book, title Jesus, tatlong L yun eh. It's either He's Lord or a lunatic. Okay? Lord or lunatic. Pero hindi siya pwedeng gitna. Okay? Lagi, it's either sumusunod ka o sumusuway ka sa Panginoon. Amen. So ulitin natin So the makings of a wise master builder, okay, he's informed, okay, ano dapat inform siya? What makes a strong building or building strong? Yung material. So again, basahin natin ulit sa 12. For now, if any man build, take note build, magtatayo. Kasi alam mo na yung pundasyon eh. Amen po ba? Mula nung nakakilala kasi tayo sa Panginoon, nagkaroon tayo ng plano sa buhay. Nagkaroon tayo ng totoong direksyon. Dahil nakita mo si Kristo ay siyang matibay na sandigan, hindi mo na pagpapabukas. Itatayo mo yung sandigan mo na yan. Kanino? Kay Kristo. Mag-stay ka dyan. Titiisin mo lahat ng hirap, lahat ng pagpapaya, dahil kilala mo yung pundasyon. Kahit alipustahin ka, kilala mo yung pundasyon eh. Hindi pwedeng passive ka lang sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Hoy, amen. Hindi pwedeng passive ka lang. Tuloy natin. Build upon this foundation. Now, take note yung mga materyales na ginamit. Merong gold, merong silver, at merong precious stones. Ano itong mga bagay na ito? Ito po ay mga mamahaling bagay. Right? So, yung gold, silver, and precious stones. Ba't nawala? Gold, silver, and precious stones. Sabi po doon sa verse 12. Okay? Tapos meron din naman, wood, hay, ano pa? Stubble. Ngayon, kung magtatayo ka ng pundasyon, isa lang ibig sabihin nito eh. Magtatayo ka sa matibay na pundasyon. Pero dito, hindi lang basta matibay eh. Diba? Isang napakahalagang pagtatayo. Hindi napansin, hindi sinabi dyan concrete. Hindi sinabi dyan na malalaking bato. Hindi napansin. May nabanggit na bato, kaso mamahaling bato. Alam niyo bakit? Kasi yung pundasyon, hindi biro. Amen. Nagigets nyo? Naalala ko tuloy, I know you know the story of the 3 little pigs, tama? Parang yan din yun eh. 3 little pigs and the big bad wolf. Diba? He huffed and puffed, tapos hinanginan niya. Kasi 3 baboy yon. Okay? Yung unang baboy, nagtayo siya ng bahay, gawa sa dayami, sa hay. Nung hinipan, wala lang, sandali, tumba. So yung baboy yun, lumipat doon sa pangalawang kapatid niya na nagtayo ng bahay, kahoy naman. Okay, dumating na naman yung big bad wolf and he huffed and puffed. Tumba yung kahoy. O, tapos lumipat siya doon sa pangatlong kapatid, yung dalawang
yung pinatumba, yung bahay nila, nagawa sa hay, gawa sa wood, lumipat sila saan? Doon sa concrete. O, doon. O, hanggang sa megisan niya pangisnaway tang big bad wolf. O, umalis na lang siya. Naintindihan niya, tama? Now, kinalaman dito. Bagaman hindi yung storya natin, kasi dito mga kapatid, ang tumutukoy po dyan kung gaano kaganda, kadalisay ang ating paglilingkod sa Diyos. Kasi ang ating paglilingkod sa Diyos, yun yung itinatayo natin. Nagigets po ninyo? Whatever we do, that is the foundation, that is the materials na tinatayo natin on the foundation, which is the Lord Jesus Christ. Amen? Diyan natin tinatayo lahat. Yung activity na gagawin mo, yung goal mo sa buhay, yung task na gagawin mo. Yan yung mga kapatid. Kaya nga, sa buhay po natin, kinakailangan maipakita po natin sa ating Diyos, ngayon pa lang. Although, palang araw pala kasi may i-reveal eh. Kasi saan i-reveal? Sa pamamagitan ng apoy. Kaya nga, ang paglilingkod na ating pong ginagawa, pagtuturo man yun ng mga bata, gaano mo ka totoo pinaghandaan yung pagtuturo na yan? Sige nga. Oh, may pinagawa sa'yo. O gaano mo kada best ginawa yung pinapagawa sa iyo? Naiintindihan niyo po ba ako? It seems like many believers, hindi nila naiintindihan yung lawak ng paglilingkod sa Diyos ay hindi lamang basta nakikita sa mga harap na gawain. May gawain para sa Panginoon na ikaw at ang Diyos na nakakaalam at dahil ang Diyos na pinaglilingkuran mo, kahit gaano kababa, kahit gaano ka sikreto o kalim ang iyong ginagawa mo yun ng tao sa puso na mayroong talagang napakagandang layunin at napakagandang gawa dahil kilala mo kung kanino mo ito ginagawa. That is the key. Bakit si Joseph, ano man ang kalalagayan sa buhay, lagi siya napopromote. Kasi si Joseph, fix ang utak lagi niyan. Alam niya kung kanino siyang lilingkod. Amen? Hirap mag-amen ah. Sige, palalimin natin. Si Joseph, hindi yan burara. Yun ang kagandahan ng preaching, meron siyang idea. Hindi lang siya, sumampalataya ka kay Lord. Tapos lahat kayo, amen. Tapos ang gagawin nyo, sumampalataya. Sige nga, paano yun? Kapag ang paglilingkod ninyo, naglilingkod ka pero madungis, burara, hindi magandang paglilingkod yan. Masisira at masisira din yan. Amen? Kung kayo, mga young people, kung kayo ay young people, and you are aiming, kayo ay nagtatarget, kayo naglalayon. Okay? Ganun yata para at least. Sige. Naglalayon na talagang maibigay niyo pinaka-the best sa paglilingkod, lagi gamitan ng isip. Ano pa ba ang paglilingkod na maganda na dapat kong gawin? Amen? Ngayon, kung di ka sigurado, anong gagawin mo? Magtanong ka. Kasi nangyayari kasi dyan, pag feeling mo okay na yung okay na. Hindi ganun. Dapat merong improvement. Amen? Mula sa pananamit, pananalita, pag-ayos ng buhok, hanggang mawalan ka ng buhok. Pero inayos nyo. Dati maayos to eh. Diba? Amen? Nang dahil sa inyo, sa stress, sa gravity, natanggal. Pero, maayos to dati. Oo, promise. Kabuhok ko si Lawrence. Kaya alam mo na yung future mo, anak. Si Lawrence, kabuhok ko din yan. Ba't tayo napunta doon? So again, sabi nga natin, we need to inform ourselves what makes a strong building. So ganun din sa paglilingkod. Ano nga ba yung the best sa paglilingkod? Ibigay mo sa Lord. Kinakailangan, may level ho yan. Dito sa church, tinuturo natin yan. Amen?
Amen kayo ng amen. Naiintindihan nyo ba yun? Halimbawa, sa pag-a-attend. So kung mag-a-attend ka, dating late, dapat di ka na late. Paano yung tataas yung level nun? Kung dati-dati hindi ka na late, ngayon, mas maaga ka na. That's level 2. Gusto mo ng level 3. Ngayon, maaga kang dumating, di ba? Iisip ka ng pwedeng gawin. Pupunas ka ng bangko. Hindi yung feeling senyora ka. Kung kuya-kuya-kuy ka pa mo makanyan. Tapos pag di ka kinamayan, tapo-tapo ka pa mo. Nagigets? Amen po ba? Kasi nga, again kapag sinabi mo natin a wise master builder, ang itinatayo natin yung kaluguran at kapurihan ng Diyos. Ngayon, kung wala kang ginagawa, pagdalo mo ng gawain ng Panginoon, you are not building. Wala kang tinatayo. Wala kang tinatayo. Kung di ka nagdi-disciple, wala kang tinatayo. Sabi ng pastor, mag-disciple tayo. Kasi yan ay tanda ng isang mananampalataya na gustong lumago at lumalago. Ang isip mo kagad, yung tipong lahat ng kausapin mo, tatanggap ka agad, magpapabaptize ka agad, a-attend ka agad. Hindi ho ganun yun. Tsatsagain mo. Sa paano paraan? Ipagpe-pray mo muna. Pray. Ano pagpe-pray mo? Bigyan ka ng talino at bigyan ng kaunawaan yung taong i-disciple mo na talagang ma-ready na siya. Alam mo yan? Tapos gagastos mo ng resources, ng oras. O pagdala mo kung kay fishball. Halika kasi isip na ka, pag-pray na ka eh. Bakit naman? Pag-pray na ka, balo mo kasi makuya diyang bi. Alam tipong gano'n, kahit pahapyaw lang. Hindi mo makuha ng isang araw, isang linggo, isang buwan, isang taon, 2 taon, 5 taon, 10 taon. Pero hindi ka titigil. Because you are building on a strong foundation. Amen? That is the makings of a person or, alam mo yun, a wise master builder. Kasi yung identity na tinatawag master builder, tagapagtayo. Anong tinatayo natin? Hindi yung sarili mong monumento, hindi yung sarili mong kagustuhan. Anong tinatayo mo? Yung paglilingkod para mapasaya mo ang Panginoon. So kapag sinatsaga mo, dinidisciple mo, na hindi ka nagsasawa na mag-pray sa Kanya, pag di-disciple yun Hindi ka nagsasawa mag-invite, nagmumukha ka ng eng-eng, kaka-invite sa Kanya, pero isa lang yung nasa isip mo, hindi, para to kay Lord. Para sa kapurihan ng Panginoon. Amen? That's a wise master builder. Naglalaan ka ng oras, lakas, talino. Mahalaga yung talino, amen? Sa lahat ng bagay, hinihingi dapat natin ito. Kung meron ba direct na prayer request na pwedeng hingin, talino. Panginoon, pwede po bang bigyan niyo ako ng talino? Pwede yun. Amen? Hindi ko ano-ano pinagpipray. Lord, bigyan niyo ako kasipagan. Ha? Anong kasipagan? Di maging masipag ka. Nagets niyo? Don't get me wrong. Okay? Yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, yun yung pinagpipray natin. Pero yung kaya mong gawin, gawin mo na. So yung pagpipray na pagiging masipag, hindi pinagpipray yan. Kasi binibigyan tayo lagi ng pagkakataon ng Diyos para maging masipag. Ano gagawin mo? Maging masipag ka. Ngayon kung meron man, magpray ka ng talino. Hindi lagi mo kinakatwiran, di kasi ako matalino, di kasi ako nag-aral. Ano ka ba? Meron ka ng banal na spirito ng Panginoon. And the Spirit of God gives us wisdom. At itong wisdom na ito, tandaan niyo to ang wisdom na nagbumula sa Panginoon, hindi yung pinag-aaralan. Sapagkat ang katalinuhan ay ang pagkatakot sa Diyos. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Parang di yata tama yung damit ko.
Parang di matutuwa si Lord. That is wisdom. Matamad na ako na naman gumising, mag-devotion na naman. Ba't pangaya na kayo na naman yung devotional leader? O kung hindi man, nano naman kayang panyabi yung devotional leader? Bakit? Matalino ka? Lahat po tayo makasalanan eh. O di lang dahil sa Panginoon, wala naman tayo lahat. So wala dapat pagmalaki. Be humble and pray for wisdom. Pray for wisdom. That's how we build. In terms of giving naman tayo, although natakil na natin to kanina. Sa pagbibigay, paano tayo magbibigay? Kasi lahat tayo, on the process, na binabago tayo ng Panginoon from glory to glory. Dapat lagi tayo nagpapabago sa Lord. Kailan tayo binabago ng Lord? Preaching, Bible reading, situational. Although medyo tricky yung situational kasi kinakailangan mong maging sensitive. Or, palitan natin sensitive. Kinakailangan mong magkaroon ng discernment. Amen? Halimbawa, pagkagising mo, naglakad ka, bigla ka na ito, dire-diretso ka lang. Isipin, ba't ka nauntog? Ay, ko pala mag-pray! O di kaya, kumakain ka, bigla ka na pilau ka. Di pala ako nag-pray. Situational. Tinuturuan tayo ng Panginoon through situation. Kaso nga lang, you need discernment. Dapat malapit ka sa Panginoon. Alam nyo, pag malapit ka sa Panginoon, lahat ng bagay nagiging pangungusap ng Panginoon. Maybe not all. Halimbawa, nagpapahinga ka and you are reflecting the goodness of God. And all of a sudden, sa pagpapahinga, biglang may umihip na hangin. Bigla ka na preskuhan. Alala mo si Lord. Amen? Lord, salamat po ha. Hinihintay nyo yata yung bulong. Hindi, walang bulong. Baka mamaya bulong. Hindi yun, iba yun. Pota sabihin nyo, iba pa yita. Hindi ganun yun. Kundi sinasabi namin dito, in a natural setup, ako naniniwala, nangungusap lagi ang Diyos. And God is so sweet to the point na para bang sa mga ganong kaliit na detalye, yung pangungusap ba, yung pangungusap na nagpapakilala siya. Alam mo, iniingatan kita, anak. Hindi para sa iyong kaginhawahan. Hindi ganon. Kundi ang ginagawa ng Panginoon para ipakilala niya yung sarili niya at ang kanyang kabutihan. Amen? Amen? Kasi, alam nyo, minsan, nangyari yung aksidente. Ayaw, tingin mo yung aksidente. Di ba iniisip, iningatan ka ng Panginoon, hindi ka na aksidente? Di ba naisip yun? May dumaan na pilay sa harapan mo. Bakit yan, Mepo? Hindi mo naisip, alam mo, mapalad ka, ikaw, at least kahit saan nakakapunta ka na wala saklay. Tapos tamad ka umattend ng prayer meeting. Imagine yun. Amen? So you see, everything that we do, lahat ng gagawin natin, pagsusulit natin sa Diyos yan. Kung binigyan ka ng oras at hindi mo ginamit ng tama, sayang yung oras. Ngayon, ang tinutukoy kasi dito ganito, yung ginawa ka. Hindi tinatanong dito yung walang ginawa. Ang pinag-uusapan natin dito, yung may ginawa at yung ginawa ay maayos sa harapan ng Panginoon. Nakikinig po ba kayo? Hindi natin pinag-uusapan dito yung hindi gumawa, ha? Yung gumawa. Pero ang tanong, ginawa mo ba ng dahil sa pundasyon? Kasi kung hindi mo yung gagawin, kahit na anong attend mo ng Bread for Life, anong attend mo ng press, anong attend mo ng prayer meeting, whatsoever, kung hindi hati ang Diyos sa buhay mo, walang pagbabago, hindi napapurihan ng Diyos, yan ay masusunog.
Amen. Oo, ligtas ka. Kasi nga, si Kristo yung pundasyon eh. Amen. Alam mo kasi ganito, gagawin ng kaaway, gagawin niya lahat para maging ineffective ka bilang isang mananampalataya. Yung buhay mo, lagi kang bitter. Hello? Alam mo yung taong bitter? Yung taong hindi, ang hirap pasayahin. Lagi siya yung nakaalam, Yun yung masarap kutusan minsan. Yung tipong, parang bang hindi siya pinagpala ng Lord. Nagigets niya? Ang hirap ng taong panay ang complain, criticize. Yung taong hindi siya masaya, may mga taong ganun eh. Check nyo nga yung sarili ninyo. Pwede ba? For a while. Check yung sarili. Ganun ba kayo? Hindi ko naman sinasabing kayo yung piniplease. Pero ibig sabihin, sa ginawa ng Panginoon, hindi ka man lamang natuwa sa ginawa ng Lord. Kaya pala, pag prayer meeting, dahil hindi ka masaya sa relationship mo sa Panginoon, hindi naging effective yung prayer meeting sa'yo. Balang araw, masusunog yan. Sayang yung oras. Ngayon gagawin ng kaaway, make sure paulit-ulit na mangyayari sa iyo yan. Yung hindi ka masaya, hindi ka nakakita, paulit-ulit yan. Gusto yan. Yan. Lemonoreng kapwa mo kapatiran. Lemonoreng lalaki, lanong gewan, di maglolo na lang maglolo. Ala, ginawa ng mato, kundi magchismisan na. Ganun papakita ng kaaway. Nangyayari ba yun? Meron mga times nangyayari yun. Kaso nga lang, hindi mo trabaho na tignan sila. Ang trabaho mo, paglingkuran ng Panginoon. Bakit? Siya kasi yung pundasyon. He is the one that we need to put all our focus. Siya lamang yung, alam mo yun, tanging paglalaanan natin ng lahat ng bagay, ng lahat ng oras, ng lahat ng paglilingkod, kasi siya yung pundasyon, na kapag nawala siya, bali walang maglingkod. Naisip niyo ba yun? Sige nga, paano kung di totoo yung pinananampalatayanan ninyo? Sayang eh. Ngayon, kung totoo yung pananampalatayanan nyo, ibibigay nyo lahat. Tama ba? Kung ginagawa natin, hindi naman pala talaga totoong, alam mo yan, hindi naman pala totoo yung pinagagawa natin dito. Nagsasayang lang tayo ng oras. Sige nga, palagay nyo, totoo kaya ang pananampalatayang tinanggap nyo? Totoo? Yung tipong pasukin man tayo ng kulto dito, alam niyo yung tatayuan ninyo? Kasi yung totoong mananampalataya kay Kristo, alam niyo yung kaya nga sabi ko dito, di ba? We need to identify the foundation. Kasi kahit anong sabihin sa'yo, hindi ka matitinag. Hindi ka matitinag, yung paglilingkod mo ngayon, hindi yan pabanjing-banjing. Totoo yan. Yung giving mo, hindi lang barya. Talagang, alam mo yan, the best ang binibigay mo sa Panginoon. Yung oras mo, hindi lang tira-tira. Actually, dyan tayo nadadali ngayon. Alam mo ba yan? Oras. Ingat kayo. Hindi porke nagdi-devotion kayo ng umaga, you're safe. Pwedeng sumalisi ang kaaway. Nag-devotion ka ng 2 oras, 12 oras ka namang nasa cellphone. Nagigets. Kung lalagay natin sa number, between lugi at hindi lugi, yung kay Lord, 2 oras, matindi na yon. Kaso yung sa mundo, 12 oras. Kumita ang Panginoon o lugi ang Panginoon sa inyo? Wala pa ako nakikitang masayang lugi. Tama? Kaya kasabihan niyo, wala mo may lugi ka, malungkot ka, ibig sabihin nun. Kaya pag malungkot kayo, ay, may lugi ini. Lugi.
Amen? Sana yung paninahimik ninyo, nare-reflect ninyo, minemeditate nyo yung buhay ninyo. Lugi ba ang Panginoon sa inyo? Or kumita si Lord sa inyo? Although it is not the exact illustration na gusto kong sabihin, pero naiintindihan niya ibig kong sabihin. Tama? Kaya di pwede pagmalaki. Pinagmamalaki natin ang Panginoon. Pero di pwede pagmalaki na para ba, wag devotion. Kasi one of our purpose, itaas yung level ng ating paglilingkod. Kung una, nagtayo ka, bronze. Lord, pwede ba susunod, silver naman ang itayo ko? Pwede, next Lord, gold na. 10 karat. Tapos itataas mo ulit. 11, 16, 18, 24. Ewan ko, may mas mataas pa dun na klase ng ginto. Kasi pag tumataas daw, mas dalisay, mas mahalaga, mas makinang. Amen? Ganun din sa paglilingkod natin sa Diyos. Anong area ang kinakailangan pang, alam mo yun, kinakailangan nating mas pagandahin yung materyales na itinatayo natin. Okay, tama? Naintindihan na? Tama? Tama? Amen? Nag-gets na yan? Tama? Amen? So, pag may pundasyon, ibig sabihin, ligtas ka na. Ngayon, pag ligtas ka na at maglilingkod ka, hindi na pinagpapabukas. You should build it now. Now, if you are building, ano klase paglilingkod meron ba to? Is it precious? Or kagaya lang ng ano sabi dyan? Ahoy, dayami, hay, stubble, wood. Ang sabi dun eh. Kasi yung characteristics ng wood, stubble, and hay, in terms of fire, sandali, matutupok yun. Pag sinabing sandali matutupok, it will come to nothing. So in short, ang lahat ng ginawa mo, gaano mang kaganda sa paningin ng ibang tao, pero sa harapan ng Diyos, mawawalang kwenta lahat ng ito. Galing, no? Ay, pagiging Kristiyano, masarap na mahirap. Masarap kasi tunay kang may kaligtasan eh. Mahirap kasi kinakailangan mong patunayan na ikaw talaga ay may kaligtasan. Amen po ba? Ligtas ka na, hindi na mawawala yan. Kundi tinutukoy natin, yung ating paglilingkod sa Panginoon, talaga maging dalisay. Kaya nalulungkot ako na kapag ang isang mananampalataya ay lumalayo, na merong nakikitang ibang bagay. Take note, it may be true. Posibilidad na totoo yung nakita niya. Granting totoo na, pero hindi niya trabaho tignan niyan sapagkat ang trabaho niya ay tumingin sa pundasyon. Yun yung trabaho mo. Kasi kung lahat tayo titingin sa bawat kamalian, sa sulok ng building, sa bawat tao sa iglesia, hindi ka tatagal. In fact, panalo ang kaaway. Bakit? Wala kang naitayo. Amen? Wala kang natayo. Kasi papaunawa ng kaaway, wari tutong may pagchismis na. Maybe true, pero hindi mo trabaho yun. Hindi naman natin sinasabing agree tayo sa mga nagchichismisan. Ang sinasabi natin, as much as possible, gusto natin maging malinis, maayos yung ating paglilingkod. So, ano gagawin natin? Dapat nating ayusin. Okay? Matagal na ako doon. Sige, number 3 tayo. Paano tayong tatagal? So, number 1, we need to identify the foundation and start building in Him or on Him. Pangalawa, we need to inform ourselves what makes a building strong. So, we need to choose the right material. Okay? Kinakailangan. And number 3, we need to instill, okay, the precious value of work. We need to what? To instill the precious value of work. Medyo may grammatically problem lang yan because syempre mga precious na bagay, valuable din yan eh. Diba? Pero gusto ko lang bigyan ng diin.
Kung naglilingkod ka sa Panginoon, mga kapatid, at tunay, tatandaan niyo to, ha? Yung tunay paglilingkod, ha? Amen? Amen po ba? Yung sentro ng iyong kaisipan sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Hindi sa gantimpala. Pero, may gantimpala. Kapatid, kayo dun. Paglilingkod natin. Yung paglilingkod natin, meron pa naman. Yung paglilingkod po natin, nakasentro sa Panginoon, hindi natin isipin gantimpala. Pero sa kabila nun, may pagpapala ang Diyos. Tignan po natin. Now, baba tayo. Verse 13. Every man's work, take note ha, every man's work, hindi lang to Christian pati unbeliever. Kaso nga lang, sa dalawang magkaibang panahon. Sa mananampalataya, sa Bema Judgment. Yung mga di mananampalataya, sa Great White Throne Judgment. Pero lahat ng yan, hahatulan yung gawa. Amen? Yung hatol sa Kristiyano, yung gawa natin sa kaligtasan, tapos na yun, kay Kristo na yun Kasi hindi tayong gumawa. Si Kristo ang gumawa, kaya tayo pupunta ng langit. Kaso yung paghatol ngayon, yung pangalawang hatol, yung kung gaano kadalisay at totoo yung ating paglilingkod na ginawa. Kasi nga, we have the foundation. But the question is, ano yung tinayo? May tinayo ba or wala kang itinayo? Ngayon, kung may tinayo, gaano katotoo yung tinayo? Amen. Malinaw? Hindi tinatanong kung walang pundasyon. Meron na nga pundasyon At tinatanong natin dito, kung naglingkod ka ba o hindi. Tapos, kung naglingkod ka, anong klaseng paglilingkod? Totoo bang paglilingkod? Baka lang kaya ka nag-Bible study kasi gusto mag-Bible study. Gusto mo mag-evangeligaw. Sa mga boys yun, siyempre. Sabi ni Itel, ano yun? Evangeligaw. Bible steady. Ang slow, Nagets na? Doon pala siya nato, kakatawa si pastor. Doon pa lang niya nagets. Alright? So, ang sabi kasi dyan, ulitin ho natin Okay? We need to instill the precious value of work. Kung bakit ka gumagawa, okay, kasi nga, alam mo yan, para yan kay Kristo. The precious value of work for God in us. For God in us. Tayo na naglilingkod para sa Diyos. Amen. So yung ginagawa natin pag-aaten, pakikinig ng message, pagte-take note, pagme-meditate ng Word of God, pagpe-pray. Kanina habang prayer partner ko, kasi nadagdagan kami by the way. Lumalago kami. Si Amy, si Hailey, kasama na si Elisha Faith. Elisha Faith, you pray para siyang bumubulong. Sabi ko, sige, sumunod ka. Hindi madali yun kasi kinakailangan mo paunawa sa bata, ano yung ginagawa at paano gagawin. Hindi madali yun. So you pray, Father, thank you. Sumusunod na lang siya. Thank you for Mommy. Start ka muna sa thank you. Thank you for Daddy. Thank you for the food. Kulang sinabi ko, thank you for the food, that I'm so chubby. Hindi ko lang sinabi yun So thank you for the food. Yung nga basic na gano'n. Ba ako napunta dun sa mga ka-prayer group ko kanina? Simpleng bagay lang. Actually, ganito. Bakit maganda ang usapan natin? Kasi hindi natin winawalang bahala yung mga simpleng bagay. Kasi sometimes, yung mga simpleng bagay, ang na-overlook natin. Alam niyo ba yun? Kung bakit somehow merong kalaguan sa iglesyang ito? Because hindi natin ino-overlook yung mga simpleng bagay. Prayer, Bible reading, meditation,
sharing time, giving of our offering, offering of our special number, of our voices, lahat. Na kahit basic lang, gagawin mo yan para sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, yes, we're talking about service. But we are also talking, nag-uusap po tayo, na ikaw bilang isang matalinong tagapagtayo. Nawa, ayusin natin, tatayo natin, no? Amen? Amen po ba? Siguro naisip mo ngayon, wala pala ako tinatayo Sana naisip nyo yun. O di kaya, maliit pa pala yung itatayo ko, ayusin ko. Bakit maliit itatayo mo? Kasi lagi ka nakasimangot. Pag offering, hindi ka masaya. Hindi ka ready. Amen? Uy, amen? Again, basic lang yon. Meron mga tao, galing 1 week kaagad, pero ready na yung offering nila. Di ba? May mga nanay na ganun Sabihin niya mga anak, kukupitan niya, kan Lord Day ni. So, kinupit mapapa kayo. Nga tipong ganun. Alam ba yan ng iba, mapapa? Hindi naman sumpa, pero at least naiintindihan nila. Amen po ba? Everything. Sabihin niyo rin kay Lord, pag-aate kayo, Lord, tulungan niyo po ako na maisip ko yung mabubuting bagay. Para sa ganon, lagi ako nakasmile. Pati nga ng smile, nakakatakot yung kay Dennis. Pero nag-smile. Okay yun. Kasi ang taong lagi nag-i-smile, nagre-reflect sa kanya yung Espiritu ng Diyos. Lalo na pag tama yung puso. Yung nakasmile, na tama yung puso Pero kasi nakasmile, nakakatakot yung tawa Diba? Parang labubu. Okay, mga ganun yung tawa. Amen po ba? So that is how we become a wise master builder. Tayo pa lahat tumayo, tayo pa manalangin. Tayo pa manalangin, Ama naming Diyos, salamat po Ama sa oras na ito. Salamat sa patuloy na pagtuturo po sa amin. Dalangin ko po Ama na patuloy po namin makita ang aming mga sarili. Upang sa gano'n na aming po paglilingkod ay makapagtayo po nawa kami ng isang maayos na pagtatayo na nagbibigay lamang po ng kaluguran at ng kapurihan lamang sa iyo. Dalangin ko po, Ama, na minsan pa, patuloy na ikaw ang aming naitataas sa aming po pananamit, sa aming pananalita, sa aming pakikipagrelasyon, sa aming trabaho, sa aming pag-aaral, sa aming pamilya, sa aming paglilingkod, sa aming panliligaw, sa aming pagpapaligaw. Lahat ng bagay na gagawin po namin ay maging sa kapurihan mo lamang. Because we believe, Father God, someday, balang araw, ipepresent namin itong lahat sa iyo. Nawa, alam namin sa sarili namin na naibigay po namin pinaka-the best. Dahil mas gugustuhin po namin, Ama, na kahit mawalan man kami na ano mabagay sa mundo ibabaw, basta balang araw ay may maihahandog po kami sa iyo bilang tanda ng pagpapasalamat sa iyo. Salamat po, Ama. Muli binabalik namin sa iyong papuri po sa salamat. Ito lang po aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po at magandang gabi.